Magandang umaga po sa lahat. Ngayon po ay 9:30. At ang ating pag-usapan ay patungkol po sa yung latest sa sabong sa mga missing sabongero. Sa ngayon po ay nagbigay na po ng affidavit nila na pinakamatinding affidavit sa lahat ng mga naging testigo sa kasong missing sabongero, yung dalawang kapatid ni Dondon Patidugan. Kinumpirma ito ng kanilang abogado at isa dito si Ilakim. Si Ilakim Patidungan, na yung kapatid ni Dondon Patidugan, ay nakakita mismo sa minimum of 10 taong pinatay na kinunan pa ng laman loob. At sinabi pa na isa sa matinding pumatay dyan na hitman ay yung pinakamataas na police officer na si Ryan Urapa. Abogado pa siya. So, Attorney Ryan Urapa, to tell you honestly, sa lakas po ng ebidensya, naniniwala unang-una ang statement po ni Dondon Patidungan ay napakalakas. Alam mo yan kasi naging abogado ka at nakapasa ka ng bar exam ng 2023. Pero kulang pa yun ang karanasan mo bilang abogado para mananaig ka. Tandaan mo, Attorney Ryan Orapa, Colonel Ryan Orapa, hindi po mananaig ang abogado laban sa ebidensya. So, nobody can beat evidence. Yan, tandaan mo lagi. So, I just don't know kung bakit ka pumasok sa ganong satanas na pagpatay ng tao. At ikaw pang hitman, sinasabi pa na sa mga testigo na ikaw ay hindi pag ikaw mismo kung nangangamay kung paano ikaw mismo sinisiguro mo na patay bago mo iwanan ang sa mga sabongero. Kapag tinawag sa iyo ni Dondon Patidungan, siyempre hindi ka pwede magsabi na hindi totoo yung sinasabi ni Dondon Patidungan. Alam mo yan bilang abogado na tatalab ang lahat ng mga kinwento ni Dondon Patidungan at saka ni Ilakim Patidungan at saka yung si Jose Patidungan na kinuha nila ni General Romeo Macapas doon sa Cambodia. Ganito po kasi kung bakit malakas. Itong tatlo, akusado ito. Si Dondon Patidungan, si Ilakim Patidungan, na kapatid niya, si Jose Patidungan, na naggamamit na ng pangalan na parang Brian, Bailon. Kasi pinapunta si Brian, si Jose, tsaka si Ilakim, ni Atong Ang sa Cambodia para makaiwas at maiwasan na gagamiting ebidensya laban sa kanya. Ang problema, nakuha. Nandito na ngayon sa Pilipinas. Kaya nga, kompleto na pong ebidensya. Anytime next week po ay isasampa na ng Department of Justice ang kaso laban kay Atong Ang, kay Gretchen Barreto. Malamang kasama pa dyan hagip dyan si Erwin Tulfo. Hagip din dyan si General Istomo. Hagip din dyan si Mayor Bernie Takoy. Marami pang iba. Sa lahat ng kasama sa Alpha Group, mga 60 ata sila doon. So kaya, ipagdasal nyo na rin po, kahit gano'n na si Rebulya na maraming kasalanan din sa bayan, ipagdasal po natin si Boying Rebulya na matapos na yung kaso at lahat po ng involved sa investigation ay huwag malagay sa balag ng alanganin. Ang gusto ko mabuhay talaga dyan, pagsampa ay hindi mamamatay si Dondon Patidungan. Pangalawa, yung kanyang kapatid na si Ilakim Patidungan. Ang isa pang kapatid niya na si Jose Patidungan. Meron pa siyang kapatid ni Ronald Patidungan. So mga iyon po ay lahat ay personal na alam. So ngayon, imaginein mo, pasado na po yung kanilang extrajudicial confession at magagamit ang kanilang salita labang kay Atong kasi na-establish na po yung connection sa gitna ni Atong at saka ng mga magkakapatid. Yan lang naman ang kailangan, yung connection na makikita mong interest sa gitna ni Atong Ang, mga grupo niya, pati yung mga tao na umamin. So, ibig sabihin, hindi na ngayon hahadlang ang tinatawag namin na doktrina res inter alius acta. Kasi sa doktrina ng res inter alius acta, kahit yung mga nag-confess na sinabi ni Atong ni Dondon Patidungan, nag-confess siya pumatay, siya nagbigay ng pera,
at ituturo niya si Atong Ang na nagbigay ng pera sa kanya, well, hindi pa po sapat na ebidensya yon para dadalhin ilalaban mo kay Atong Ang. Kailangan may hiwalay ka pa na ebidensya para mapatunayan mo na sila ay close na close at laging ginagawa. Yung mismo pag-amin, ito magagamit natin ngayon. Yung mismo pag-amin ni Atong sa media na tao niya 15 years na naging tao si Dondon Patidungan at pinapalabas niya lang na parang Cinderella fairy tale na gusto siyang tirahin sa ngayon. Pero kung ikumpara mo naman sa kwento naman ni Atong Ang noon sa Senate hearing ni Bato de la Rosa ay pinroteksyonan niya si Dondon Patidungan. Hindi pa nagsalita noon si Dondon Patidungan ng totoo kasi akusado sila kasama kay Atong Ang. At saka hindi pa rin sila nag-aaway ni Atong Ang noon. So with that, sa totoo lang ay wala nang kawala si Atong Ang. Wala nang kawala sila. Pati malas-malas si Erwin Tulfo, madadamay pa yun dito. Kaya po, bago ang lahat, ipalabas ko na po yung pinaka-latest dyan. Ito. The camp of whistleblower Dondon Patidongan is pushing for action after submitting affidavits in the alleged killings of dozens of cockfight enthusiasts. Josh Malimban reports. Okay. The legal counsel of whistleblower Dondon Patidongan has confirmed that they have officially submitted their affidavits last Friday. This include the affidavits of his brothers, Eliakim and Jose Patidongan. It will be recalled that Dondon and his brother were spotted last Friday at the Department of Justice, but both declined to give an interview. The documents are in. Nakapaghain na ang mga kaanak ng biktima ng kanilang reklamo at nakapaghain na rin ang aming kliyente ng kanilang mga salaysay ng pagtestigo. Attorney Manuel Ventura said that while they are still waiting for the Department of Justice to complete its evaluation of the complaints and affidavits filed last Friday, they remain confident in the credibility of their clients. One of their arguments is that Eliakim was an eyewitness to the killing of at least 10 cockfighters. Yun! Ventura added that they are now waiting for the evaluation to be completed. Under the law, he said that the process should take 10 working days, so they expect that on or before next Friday, the respondents will be issued subpoenas. The camp of Dondon confirmed that there are more than 50 respondents, including alleged mastermind and billionaire gambling tycoon Charlie Atong Ang. Ang kaso na to, ang Sabongeros, the corporate killings, ay mas malala pa, mas karumal-dumal sa Ampatuan Massacre case noong 2009. Matindi Kasama sabi dito, attorney. nabasa ko si Mr. Charlie Atong Ang, ang kanyang kapatid na si Mr. William Ang, Mr. Eric De La Rosa, Engineer Celso Salazar, at marami pang mga iba. Meanwhile, DOJ Assistant Secretary Vico Clavano confirmed yesterday that another sack containing human remains was found in Taal Lake on Monday. Clavano said that the sacks recovered contained skulls with teeth, which may be used for dental records and DNA cross-matching. The process of DNA extraction and cross-matching is ongoing, including coordination with DNA and dental banks, as well as assistance from the University of the Philippines Anthropology and Forensic Pathology departments through Dr. Raquel Fortun. So far, no DNA match has been found between the recovered bones and the samples provided by the families. Ventura reiterated that while only 34 cases of missing cockfighters have surfaced, they believe that more than 100 individuals were dumped to Taal Lake. As of now, the DOJ said only 20 families have provided DNA samples. Yesterday, NAPOLCOM Commissioner Rafael Calinisan confirmed that at least one active general is among those under investigation. There is still no information on this official, and the camp of Patidongan has also refused to identify him. However, Ventura said that all the names may soon be disclosed once the DOJ elevates the case and files formal charges. Joash Malimban, Billionaire News Channel. Okay So, kita mo naman, matindi. So, we're hoping na this will all turn good, no? Okay, ipatong natin sa isa pa. Ito pa.
May buwelta naman agad si Julie Dondon Patidongan sa kampo ni Charlie Atong Ang. Paiba-iba raw ng kwento ang bilyonaryong gambling boss sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. 3 taon nang nakararaan nang sumalang sa Mayong aga sa tanan nga Ilonggo. isang Senate hearing ang bilyonaryo gambling kingpin na si Charlie Atong Ang patungkol sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Naging mainit sa mata si Ang matapos mapabalitang halos lahat ng major cases ng missing sabungeros sa mga cockpit arena na pagmamay-ari niya huling nakita. Ang kanyang naging depensa 3 years ago, may malaking conspiracy na nagaganap laban sa kanya. At mga big-time negosyante rin umano ng isabong ang mga mastermind sa pagkawala ng 34 na sabungero. Kung guilty ako, sasabihin ko sa inyo, kung guilty yung kumpanya namin, pero may papatunayan ko nga sa inyo na may conspiracy rito. Sino may-ari ng Lucky Eight? Ako. Pag-aralan nyo may ito. Sino may-ari ng isang kumpanya dyan? The biggest, the longest gaming or gambling lord in the Philippines. Alam niyo na kung sino yan. 30 years na may higit yan. In fact, sinasabi pa niya na hawak niya mga presidente lagi. Ang alam ko rito, 6 kami na magkakilala rito. Okay, number 1 ako. So, number 2, Tepong Pineda. Number 3, kila Congressman Tevez. Number 4, hindi ko na alam yung mga kumpanya nila. Ex-Congressman Patrick Antonio. Number 5, kila Mayor Ella Nagaño. Number 6, kila General Cascolan. Plus 86. Nang pumutok muli ang isyu ngayong taon, tila nag-iba na ang ihip ng hangin. Lumutang ang umano'y Chief of Security at Farm Manager ni Ang na si Julie Dondon Patidongan bilang whistleblower. Ang kanyang itinuturong mastermind ang kanyang dating boss. Sa isang panayam sa On Point ng Billionaire News Channel, nag-iba na rin ang depensa ng kampo ni Ang. Mula sa isa umanong grand conspiracy 3 years ago, si Patidongan at ang kanyang mga kapatid na ang sinisisi. Ayon kay Patidongan, kasinungalingan at katawa-tawa raw ang bagong naratibo ng kampo ni Ang. Ang hirap yata maging mastermind yung tuta. Sino ba ang nag-uutos sa akin? Hindi ang amo, hindi tuta. Alangan na nang mag-uutos sa akin yung ibang tao. Diba? Common sense na lang. Diba? Ikaw may-ari ng sabungan. Ikaw ang may-ari ng online sabong. Una, sinabi niya, kung hindi natin gagawin ito, babagsak yung negosyo natin. May banat din siya sa abogado ni Ang. Para naman kay Attorney Villarreal, ngayon yung sabihin mo na ako ang mastermind. Panoorin mo sa Senate hearing noong nandun kami ni Mr. Atong Ang kung paano niya ako pinaglaban at kung paano niya nilinis yung pangalan ko. Yan pa lang, napakalaking sinungaling ng kliyente mo. Kaya sabi ko, Attorney Villarreal, galingan mo ang pagpaliwanag mo sa taong bayan na paniwalaan ka at para lumaki ang talent pay mo, Attorney Villarreal. Pinatawan na ng preventive suspension ang 12 pulis na inireklamo ni Patidongan. Ayon sa Napolcom, may basihan ng mga akusasyon laban sa mga dawit na pulis na ani Patidongan binabayaran ng milyon-milyong piso ni Ang mismo. Sino magbibigay na monthly na 2 million kay Colonel Orapa? Wala mang kapira-pira si Dondon Patidongan. Naninindigan naman ang kampo ni Ang na wala siyang kinalaman sa krimen. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa... So, makita mo ang nangyari dyan, no? So, ano pang... So, babalik tayo dun sa nauna. Ito, ibigay natin isa bago tayo umalis. Naka 12 minutes pa lang tayo. O sige, i-ano natin yung ano. May ipapalabas pa tayong ibang... Yung si Colonel Ryan Orapa pala po, ay sabi sa testimonya, siya po talaga ang talagang pinakamataas na rangko, maliban may general pa na babanggitin, talagang siya ang pumapatay, sinisiguro na hindi niya inaasa sa sarento ang pagtira. So, ganun po ang diskarte niya. So, ito. Asan ba yan? Ulit.
Ito. Ito. So, ito, pakinggan natin ito. Binatikos ni DOJ Secretary Boying Remulla ang legal counsel ni Atong Ang matapos ituro ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan bilang umano'y mastermind sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Joash Malimban. Natural for them to concoct their stories. Yung talaga, gawain talaga ng ano yan ng mga abogado. Di naman lahat abogado, ikaw naman. Ang kalaban namin dito, the best lawyers money can buy. Pera-pera lang yan sa kanila. Yan ang banat ni Justice Secretary Boying Remulla sa legal counsel ng umano'y mastermind ng missing sabungeros, ang bilyonaryo gaming tycoon na si Charlie Atong Ang. Matapos opisyal na magsampa ng patong-patong na reklamong murder at serious illegal detention ang mga pamilya ng missing sabungeros laban kay Ang at iba pang miyembro ng tinatawag na Alpha Group. Matatandaang nagsalita sa Billionaire News Channel ang kampo ni Ang nitong nakaraang linggo. Ayon sa isa sa kanyang mga abogado, hindi si Ang ang mastermind sa pagdukot at pagpatay ng mga nawawalang sabungero. Ang kanyang itinuturo mga salarin ang umano'y Patidongan Brothers Syndicate at ang ulo umano ng operasyon ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Habang ang mga kapatid nitong sina Elakim at Jose na kasalukuyang nasa kustodiya ng Philippine National Police at isa pang lalaking nagngangalang Rolando ang itinuturing na mga tirador o ang first-level implementers at kanang kamay ni Dondon. Pero ani SOJ Remulla, paraan lamang umano ito ng mga tunay na suspect para guluhin ang daloy ng kwento at investigasyon. Very rare to. I think it's the first time in Philippine history that we have something like this. Na meron talagang whistleblower sa acts ng isang criminal organization. And I think that we should appreciate the fact that he's coming out bravely to do this. Naniniwala rin si Remulla na maituturing si Ang bilang main player sa kaso ng missing sabungeros. Siya ang main player sa Isabong Siya ang main player dyan. Siya ang amo ni Totoy or Dondon. Pero niya pinambabayad para sa trabaho na ginagawa ng mga kontraktor na pulis. Mariing itinanggi ni Patidongan ang mga akusasyon ng kampo ni Ang. Nagkakatawa siya. Kung ako ang nakutos niyan, bakit niya binigyan ng monthly si Kernel Orapa ng 2 million? Tayo nakukuha ng 2 million. Di ba siya ang pinaka-big type? Ibig sabihin, ako na ngayon si Mr. Atong Ang at ako na ngayon ang may-ari ng mga cockpit arena. At ako na ngayon ang chairman ng Pitmaster. Paninindigan ng DOJ at PNP, patuloy ang pagtutok sa investigasyon ng missing sabungeros habang hindi napapanagot ang mga nasa likod ng mga krimen na ito. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Okay So, yan po sa ngayon. Ito, pagbigay naman natin ng side ni Atong Ang para hindi naman siya baon na baon. So, itong pwede natin sabihin, ito yung side niya. Isa lamang fairy tale. Ganyan inilarawan ng kampo ni Charlie Atong ang mga paratang ni missing sabungero whistleblower Julie Dondon Patidongan. Para sa legal counsel ni Ang, si Patidongan at ang kanya umanong sindikato ang tunay na utak sa kaso. It would seem to me that the one responsible for the missing sabungeros is Julie Patidongan and his cohorts. Abogado ka pa naman. Paano mo patunayan yan, Panyero? Paano patunayan yan? Nung klase naman. Ikaw, tumanda ka na. Bakit ganun style na pag-abogasiya mo? Yan ang paniniwala ni Attorney Gabriel Villarreal, ang legal counsel ni bilyonaryo gambling kingpin Atong Ang. Ikaw mo na, ba't asan na si Lorna Kapunan? Ba't wala? Nang itinuro ni whistleblower Julie Dondon Patidongan si Ang na umano'y mastermind ng pagkawala ng 12. Ikaw mo na, yung sinabi ni Dondon Patidongan, yung nakapula na sombrero at yung nakapula na t-shirt, iyan po yung dalawang tao na nagbitbit sa yung nakita niyo sa si
sa video ng GMA6, GMA7 na nagbibitbit sa gitna nila may nakaposas na tao. Okay. Yan po yung dalawang yan. Ng sabungero. Pero giit ni Villarreal sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, inosente ang kanyang kliyente. I find this to be a very cruel and unjust persecution of Mr. Ang and of his family. Dagdag ni Villarreal, fabrication o gawa-gawa lang ang mga pahayag ni Patidongan laban kay Ang. It's a fantastic story. It's almost a fairy tale. It's a story, I think, paralleled out of a mafia confession. Ayan, paano naman niya gagawin yan, attorney? Wala ba siya mapapala dyan? May ma-preview? Alam mo, sinabi na nga ni Atong Ang, inoperan na siya ng 300 million kasi nangungutong doon 300 million. Bakit nagkakasa pa rin? Yan po ang makikita mo. Ito na po, patay-patay na ito. Nakikita ko doon Patidongan. Inaalay niya ng buhay niya rito sa kasong ito. Mabilanggo lamang si Atong Ang tsaka yung kanyang kasama sa Alpha List, sa Alpha Group, na kasama dyan sa tingin ko, kasama dan talaga si Erwin Tulfo. Kasama pa dyan si Jonel Istomo na mga kasapi sa Alpha Group na lubog, magtatago. So yan ang tinatawag. Pati si Erwin Tulfo, tago, lubog din yan. Ayon sa abogado, nagsimula si Patidongan bilang security guard sa isa sa mga farm ni Ang. Nagpakitang gilas daw ito hanggang sa umangat ang posisyon at ginamit umano ang organisasyon ni Ang para mag-operate ng sariling sindikato. Wala raw ritong kaalam-alam ang kanyang boss. Don being the perceived alter ego of Mr. Ang, controlled and monopolized the businesses that were available and were lucrative below what we call the ownership level of the whole operation. So you had to operate farms, you had to operate cockpits in Laguna, Manila, Batangas. All of this were under the control of Don. When Mr. Ang visits the farms, for example, in Lipa, one of his favorites, he would be approached by people because they have problems. Don would say, boss, ako nang bahala dyan. Wala ho bang, kung totoo po yung sinasabi niyo, attorney, wala ho bang ibang trusted person si Mr. Atong Ang para bulungan siya? There used to be. Until they were elbowed out by Don. In-intimidate pa raw ni Patidongan ang ibang cockfighters. Don was able now to develop his own B-level cocks and chickens. It is in that level that he would make the money. Why? Because he'd compete. His cocks would compete with whoever. Okay. And if he doesn't get his way at that level, he will intimidate the other entries and say, we will not admit you here next time if you don't come along with my operation. Dito ho ba pumapasok yung mga missing sabungeros? I think so. Naniniwala si Villarreal na alam ni Patidongan na ibubuking siya ng kanyang mga kapatid na ngayon nasa police custody na. Don Patidongan knew that the CIDG was hot on the tracks of his two brothers. So what was he doing? He is trying to make a story which will help him Ang hirap sa kwento mo, Attorney Villarreal, matanda ka na. Hindi mo lang dinalahan ng ebidensya, may pakita mo sa amin para mapagbasihan sa inyong kwento. Problema, kwento ka rin eh. Parang feeling mo nandoon ka na nangyari ang lahat. Exculpate himself. Extract himself from liability for the small operations, syndicate operations that he was doing
without the knowledge of his superiors. Sinagot din ng legal counsel ang paratang ni Patidongan na pinaalis ni Ang kanyang mga kapatid sa bansa. It's now easy for Dondon to say that. Simply because they held those two brothers from July 22 incommunicado until General Jean Fajardo revealed that they were in custody. And the day after that they were brought back to Manila, General Macapas was relieved. Why was he relieved? Let's say that he was, for whatever reason, na buo sa aking isipan na si Macapas ay kontak ni Atong. Kaya pala siya nag-volunteer na sunduin yung dalawang kapatid ni Dondon Patidongan doon sa Cambodia. For whatever friendly reason, he asked that he himself be relieved. But why? Why relieve General Macapas, who was responsible for the arrest of these two? Why relieve him on the following day? Had they not relieved General Macapas, the story may have been different. Yan ha. Nakikisimpatya raw si Attorney Villarreal sa pamilya ng mga nawawalang sabungero. Pero hindi pwede matanggap yan. Pasensya ka na, Attorney Villarreal. You are a liar lawyer. Hanggang dyan lang muna tayo. At Joyce of USA, Attorney Villarreal, you don't know what you're talking about. He knows that what he's talking about, Joyce. Alam mo, he knows that all what he is talking about are lies. That he knows all of those are lies. Si ATC Jr. mukhang lumaki ang bigayan sa mga defendants ni Atong Ang. Magkano kaya ang bayaran? Doon na lang tayo. Sino ang dapat makontak? Nuclear reactor reacts. AA lang malakas. Sunod si Joyce of USA, Pati. Slap, no? SLAEP, Yakatotoy, nagpunta sa police without evidence directing to Atong. So si Slap Danlali, etong sabungero, ito kakampi to ni Atong Slap, no? Magkano ba yan? Saan ka ba natatrabaho, Slap? Parang si impeachment sa impeachment Sara BP. All talk no evidence directing to, ay ba naman kaso ni Atong, no? Daming ebidensya. Si Sarugar, Idol Tuto, bahala na kung sino-sino ang idadawit nila ko, wag lang nilang isama ang pamilya ng mga Duterte. At tapos Emerlito Medina, bakit ba hindi pa makadakip yan? Bakit may paharang pang bilyones? Tanong lang po. So Edgar Nacion, Ben Reclamador, taxpayer, Sir Toto, pag pinanood natin ang mga dating video statement ni Atong, yun nga, napanood mo na kanina yung dating video, di ba? So, hanggang dyan na lang po tayo at maraming salamat po sa inyo at tayo magnilay-nilay, magdasal at tanging iyan lamang ating kakampi sa mundong ito sa panahon ngayon ang ating bayan ay kurap, lahat ay kurap, ito lamang pag-asa natin, ang ating pinaniwala ang Diyos. Kung Muslim ka, si Allah, magdasal ka lagi kay Allah. Kayo mga Kristiyano, magdasal kayo kay Jesus Christ. Ganun po, magandang